Walang Nazareth. Person with diabetes. Hi everyone! May isang TikToker ang inulan ng sama ng loob ng mga Pilipino dahil sa kanyang mapanirang salita sa mga pagkain pinaghirapang gawin ng mga Pilipino. Sa video na ito ay tingnan natin ang compilation ng mga masasamang kritisismo na ginawa ng babaeng ito. Panoorin natin ang video na ito. Ito po yung pinaka nag-viral dahil sa pinagsasabi ng babaeng ito dito sa coffee shop sa Iloilo na lahat daw ng pagkain ay hindi masarap ayon sa kanya. Hello guys! So nandito kami ngayon sa Iloilo. Siyempre mahilig kami sa mga coffee shop. Yes. Nag-try kami dito sa coffee break. Dami. Out of all of you, Wow! all of you, What's that? walang Nazareth. Even the drinks, even the lasagna, lahat tabang. Pang PWD kasi. Person with diabetes. Bawal to. Bawal Wala yung akong sobrang diabetes. tamis. Ay, sorry. Bawal kasi sila Ang mataba. dami nyo dyan, walang masarap sa inyo. Ni isa. Iyak. Guys, mga taga Iloilo, saan masarap ang pastries nyo dito? Thank you so much. Love you. Tingnan naman natin kung paano kutsain ng babaeng ito na ketchup lang daw yung curry at Lucky Me Beef ang sabaw ng ramen. Pero teka, ang Lucky Me Beef po ay napakasarap lalo na ngayong tagulan. Kaya hindi niya dapat kutsain ang mga pagkain ng Pilipino. Eba, ba't ganyan reaction mo? Restaurant ko ng trip. Ano to, be? Japanese curry daw. Ketchup lang yan. Ito. Ramen. Sabaw ng toge yan eh. Putang ina nyo. Nagkikrave pa naman ako. Ang ina ramen pinunta ko dito. Hindi Lucky Me Beef. Ano to? Ang ina nyo. Naka-high blood ako. 30 minutes kong biniyahe ko. Putang ina nyo. Excuse me. Doesn't taste good. No for you. Minarate ko yung restaurant. Never again. Ganito pa kasama ang ugali ng babaeng ito dahil bukod sa sinabihan niyang hindi masarap ang ice cream ay gusto pang puntahan ng babaeng ito ang pila ng customer upang magsabi na wag orderin ang ubi ice cream. Ano yung may ice cream? Hindi masarap. Ah. Tapos yung gamit pa nila, Flavorade. Alam ko yan, gamit ko din yan sa ube pandesal. Ang tapak ng lasa. Sabihan ko lang yung mga nakapila, wag yung ube ice. Oh, marami nakapila din sa'yo. Dito naman po sa halip na lagyan ng asukal ang mango shake ng babaeng ito ay puro reklamo at paninira ang kanyang ginagawa. Mango. Margarita. Ang ina. Hanggang Korea, maasim mangga nyo? Ano to? Huwag ka magalit. Hindi ka maiintindihan. Sobrang asim ng mangga. Napipikon yung tao na to, yung matabang to. Hindi masarap. Mango juice. May hugot ka pa naman sa mangga. Pabalik mo. Me don't like. Hindi mo siya magmisoli. Bayaran yan. Sa isang mamahaling steakhouse na ito ay katakot-takot na kaartihan ang pinapakita ng babaeng ito sa mga pagkain pinaghirapang lutuin ng ating mga kababayan. Stick mo. Pinakuha namin yung mushroom soup kasi hindi masarap, may after, parang may aftertaste. So, itong shrimp cocktail. Shrimp. Nag-order kami ng mushroom soup dito. Hindi masarap. Sarap. Sarap. Mangga yun. Perfectly medium and ribeye steak medium. So this part is the fillet, the most tender part of the steak, and this side is the strip. Kebab. Masarap.
steak. Long to long. Medyo nag-expect kasi ako dito. Parang walang special din sa steak. Pero mahal-mahal tapos walang steak. Sana pala kumain na lang kami nito sa food court. Sizzling steak. Ito namang apple pie ay gusto ng babaeng ito na harangan ng mga customer na wag bili ng apple pie dahil para sa kanya ay hindi daw ito masarap. Ipagpalagay na natin totoo yun, pero sana magbigay ka ng ways to improve the product at wag lang basta siraan. Gusto ko sabihan ng mga papasok. Babanta ko isa-isa. Huwag yung apple pie mo. Puntahan ko ba? Concern ako eh. Isa-isa yung nagsalabong rin mo. Ate, yung apple pie. Pero si Mother. Oh, ino mo yung nadulas ko dito. Hindi naman pala masarap. Ano yun? At sa last ng video na ito ay tingnan natin kung paano gawing katawa-tawa ng babaeng ito ang mango juice na para sa kanya ay maasim. Ripe mango ba yung order mo? Ripe? Ripe ba? Food coloring to. Utangin na mo ang asin mo. Huwag kayo mag-mango shake dito sa Ridge Park. Depende kung mahilig kayo sa maasim. Para sa akin, siya na bilang isang food vlogger ay dapat ang mission niya ay tulungan ng mga restaurant, mapamalaki man ito or maliit, na umangat at magkaroon ng madaming customer. Kung totoo man ang kanyang sinasabi, ay sana magbigay siya ng comment upang ma-improve ang pagkain. Hindi lang yung basta sabihin niya na hindi masarap. Halimbawa, kumain siya ng pizza sa isang maliit na kabubukas na restaurant at hindi niya nagustuhan ng lasa, kailangan niya magbigay ng dahilan kung bakit hindi masarap para sa kanya. Halimbawa ay yung dough ay hilaw at need pa ng ilang minuto sa oven, or yung meat ay masyadong luto kaya naging sunog, or masyadong oily yung pizza kaya dapat bawasan ng oil. Sa pamamagitan nun ay malalaman ng owner yung mali sa product kaya mas may improve ba nila ito. Hindi yung basta ka lang magsasabi ng hindi masarap. Ang nangyayari kasi dito ay dahil sa sikat ang vlogger na ito ay marami naniniwala sa kanya at magkakaroon ng negative impression sa business kahit hindi pa naman ito nasusubukan ng customer. Dahil doon ay posibleng mawalan ng kita ang restaurant na posibleng ikabagsak ng restaurant na yun. Hindi naman lahat, pero sa katulad ng babae na anak mayaman na ito, ay hindi niya na-appreciate yung pagsisikap ng tao na lutuin yung pagkain. Ang daming Pilipino na walang trabaho ngayon at dahil dyan sa mga comment ng babae na yan ay posibleng mawalan ng trabaho ang mga crew sa restaurant dahil nawawalan na sila ng customer. Hindi man lang isipin ng babaeng yan na ang kanyang mga komento ay posibleng makapagpasara ng isang restaurant. Sa halip na tulungan ng babaeng yan ang mga kapwa natin Pilipino para umasenso, ay para siyang talangka na humihila pababa sa ating mga kababayan para lang sa views at papuri sa paninirang ginagawa niya. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.